Hindi na po nakatiis si Congresswoman Janet Garin, nagsalita na mga kababayan sa naging pahayag ni Atty. Glenn Chong. Ito siya mga kababayan na na-publish sa Abante. Sabi diyan, Garin dismayado kay Chong sa sinabing sasampalin si First Lady Lisa. Sobra naman talaga po yung mga pananalita ni Atty. Glenn Chong. Kawalang respeto sa ating mga kababaihan. Pero ang pinagtataka ko, mga kababayan, yung ating mga militant women organization, tahimik po. Dati, pag may mga ganitong pag-disrespect sa rights ng ating mga kababaihan, maingay agad yung mga militant organizations natin. Pero ngayon po, tahimik. Siyempre naman na niya, Mr. Maravillas, ang dinisrespect, First Lady Lisa Marcos, isang Marcos. Oo nga pala, no? Pag isang Marcos po, pwedeng i-disrespect. Yan ang malungkot na katotohanan, mga kababayan, dito sa ating bansa. Talagang double standard. Bias lagi pag Marcos. Diba? Try ninyong i-disrespect yung mga kaalyado nila. Chorus, mga kababayan, agad ang condemnation. Pa-interview rito, pa-interview doon. Pero tingnan ninyo, mga kababayan, yung ating First Lady po, di man nagre-react, inignore na lang yata, alangan man hindi ito nakarating sa kanya, di ba? At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw patulan po ang ganitong uri ng mga klase ng tao po. Ayaw nilang bumaba sa level nitong mga minions po ni Maudigs at ni Pacquiao. But anyway, sabi po dito ni Garin, kung mirong criticism anya sa gobyerno, pwede namang i-lay down. Pero kung ang mga usapan parang sampalan, it brings down the dignity of women. Whether anya it's the First Lady or not, babae yun eh. So, medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. Sabi po ni Iloilo Representative Janet Garin, in reaction po doon sa pambababoy, pambabastos, mga kababayan, sa ating First Lady Lisa Marcos ni Atty. Glenn Chong, na turingan pang attorney. Dapat niya siguro, Mr. Maravillas, i-disbar itong si Atty. Glenn Chong, unbecoming of a professional or a lawyer. Dapat siguro pag-aralan kung may na-violate po na oath itong si Atty. Glenn Chong. Kasi matindi po itong mga binitawang pananalita sa isang babae ni Atty. Glenn Chong na gusto niyang saktan. At hindi ordinaryong babae ang kanyang dinisrespect, kundi First Lady ng Pilipinas. So sabi po ni Congresswoman Garin, bilang isang babae ulit at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizens doing that in public. Pero yung mga katagang yon, it does not only bring down the dignity of women, it also brings down the dignity of Filipino professionals. Dagdag pa nito. So parang sinalaula lang, mga kababayan, ni Atty. Glenn Chong yung kanilang profesyon. Siguro baka pwedeng pag-aralan ito ng Integrated Bar of the Philippines. Kung nararapat ba ito na manatili si Atty. Glenn Chong bilang abogado at kasama ninyo dyan sa Integrated Bar of the Philippines. Di ba kahiya-hiya ang kanyang ginawa sa inyong profesyon? Ginawa ni Chong ang kanyang pahayag sa isang prayer rally para suportahan si Pastor Apollo Quiboloy at ang Sunshine Media Network International SMNI na naging isang anti-Marcos rally. Nakakita ka na prayer rally po na may bantang sampalan at may banta pang lumusob sa Palasyo Malacanang, yung dating Pangulong Digong. Kaya sabi ni Garin, Women's Month pa naman ngayon kasi nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkakaintindi ko, tayo mga Filipino, tinuruan tayo ng habang tayo ay lumalaki, nandoon pa rin ang respeto. There are many ways anya to express your anger,
kung meron kang galit. Pero pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ang sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang ang manampal ka, may rason man o wala. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat. May punto po mga kababayan si Congresswoman Janet Garin sa kanyang mga pahayag. Kaya siguro kailangang i-review natin yung lawyer's oath. Ni-research ko po, parang may pananagutan nga mga kababayan sa batas. Itong si Atty. Glenn Chong. Ito sabi dito sa revised lawyer's oath. Ni-research ko po, sabi diyan, I do solemnly swear that I accept the honor, privilege, duty, and responsibility of practicing law in the Philippines as an officer of the court in the interest of our people. I declare fealty to the Constitution of the Republic of the Philippines. In so doing, I shall work towards promoting the rule of law in a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Doon pa lang sa talatang yun mga kababayan, sa linyang yon, may nakikita na tayong violation. Yung manampal ka po, magbanta kang manampal, walang rule of law doon po. You are promoting violence against women. You are threatening harm against the First Lady of the Republic of the Philippines na hindi ka man inaano. Nasaan ang hustisya? Ayan doon, sabi diyan, justice, promoting justice, freedom, love. Nasaan ang pagmamahal sa ganong uri, mga kababayan, ng mga pamamahayag, equality and peace. Gross violation, mga kababayan, yung ginawa niya, ni Atty. Glenn Chong sa kanyang lawyer's oath mismo. Napakalinaw po, binabasa natin ngayon. Yan po. Promoting the rule of law in a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Ano pang sinasabi rito? I shall conscientiously and courageously work for justice as well as safeguard the rights and meaningful freedoms of all persons, identities, and communities. O diba? Clear violation po yung ginawa ni Atty. Glenn Chong sa kanyang banta na pag nagkita niya kami, kung nandito sa anya siya. Sinabi ko niya doon sa unang pre-rally sa Cebu. Tapos inulit niya doon, mga kababayan, sa Liwasang Bonifacio. Sasampalin ko niya siya back to back. Hiyawan yung mga taga-Fentanyl Kingdom. Approve nila, mga kababayan. Kung hindi may mga saltik yung mga taong nandoon, mga kababayan, anong tawag ninyo po? Sabi diyan, I shall ensure greater and equitable access to justice. I shall do no falsehood, nor shall pervert the law to unjustly favor or prejudice anyone. I shall faithfully discharge these duties and responsibilities to the best of my ability with integrity and utmost civility. Yung manakot kang sasapakin mo, magbanta kang sasapakin mo ang isang First Lady, ano ang tawag mo doon? Civility? May ganun bang civility, mga kababayan? Gawain yun yung mga uncivilized people po. I impose upon myself without mental reservation nor purpose of evasion. So help me God. Iyan po, malinaw. Revised lawyer's oath. So ano kayo, mga taga IBP, Integrated Bar of the Philippines? Sinalaula po ng member ninyo ang mismong lawyer's oath ninyo. Ano plano po ninyo, mga taga IBP? Mananahimik lang ba kayo? Hahayaan ninyo ng isang member ninyo binabastos mismo ang inyong sariling profesyon? Payag kayo po sa ganon? Ayan man lang po, mga kababayan, ng ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.